Mga kapatid, healing is not just something God did in the past. It is something He still does today. Ang pagpapagaling po ng Panginoon ay hindi lang po sa nakaraan. Maging hanggang sa panahon ngayon, nagpapagaling ang Panginoon. Amen po ba? Yung naniniwala, magsabi ng Amen. Ang deepest wounds and sickness are spiritual at saka yung mga emotional wounds. Yan daw po ang mga mas malalalim. It is much deeper than physical wounds and sickness. Kasi yung mga karamdaman nating physical, meron tayong nabibiling mga gamot niyan sa butika, sa mga drugstore. Pero yung sakit daw pong sa spiritual at emotional wounds, wala pong gamot na nabibili dyan. Kaya mas masabi niya, mas malalim ito kapag ka ang naging wounds ay nasa spiritual and emotional wounds. In a world filled with pain, sicknesses, hurts, and brokenness, many cry out, does God still heal today? Dahil daw po sa maraming pasakit, sakit karamdaman at iba't ibang nangyayari sa ating buhay, nagpapagaling pa ba si Lord? Mapapagaling pa ba ako ni Lord? Hahaba pa ba ang buhay ko? Yan ang katanungan ng marami. At yan ang binibiyang kasagutan ng marami. Tingnan po natin. Of course, the answer is yes. The answer is a resounding yes. God's healing power is still available today, whether healing of our spirit, souls, and bodies, healings of our minds, memories, wills, and emotions, healings of our homes and families, our finances, storehouses, our relationships, even our nation. Kaya ang Panginoon, nagpapagaling pa rin. Amen po ba? Yung naniniwala, magsabi ng Amen. Hanggang ngayon, si Lord nagpapagaling pa rin. At kayang-kaya niyang pagalingin ang ating mga spirito, kaluluwa at katawan, ang ating mga kaisipan, ating mga memories, kalooban at mga emotions. Kayang-kaya niyang pagalingin ang ating pamilya, ang ating mga kabuhayan, ang ating mga relationships na nasira, ay kayang-kayang pagalingin ng Panginoon, even ang ating bansa. Kaya nga meron na nanalangin for healing of the nations, healing of the land, sapagkat tayo po'y naniniwala na ang Diyos ay kayang-kayang magpagaling. But, sa kagalingan ng Panginoon, it often operates in ways we must understand spiritually in the spiritual level. Dapat maunawaan natin yung spiritual aspect ng pagpapagaling ng Panginoon. Ano ba ang sinasaad ng banal na kasulatan? Yung nakikinig pa, magsabi ng Amen. Kaya nga ang paksa natin, the Lord still heals. Ang Panginoon, nagpapagaling pa rin hanggang ngayon. Amen po ba? Yung naniniwala, magsabi ng Amen. Sabihin natin lahat, the Lord still heals. Minsan pa, the Lord still heals. Yung naniniwala doon, magsabi ng Amen. Mga kapatid, nagpapagaling pa rin si Lord kasi siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kung nagpagaling siya noon, magpapagaling siya ngayon. Kung pinagpala ka niya noon, bakit hindi ngayon? Kung pinagaling ka niya noon, bakit hindi sa kasalukuyan? Ang Diyos ay gustong-gusto tayong pagalingin. Ibigay po tayo ng facts, mga katotohanan, that the Lord still heals today. No? Yung mga katotohanan ng Panginoon nga ay nagpapagaling pa rin. Number one, the Lord is the healer and He is the healing. Ayan. Ang Panginoon ang siyang manggagamot at siya ang gamot. Siya ang solusyon. Siya ang lunas sa ating mga sakit karamdaman. Healing is rooted in God's character. According to Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. God reveals Himself as Jehovah Rapha, the Lord who heals. Sabagat ang karakter ng Panginoon at ang katangian ng Diyos, talagang manggagamot po siya. Kaya nga siya tinawag na Jehovah Rapha, ang ibig sabihin siyang Diyos, siyang Panginoon na nagpapagaling. At nagpapagaling ang Panginoon, mga kapatid, noon, ngayon, hanggang sa mga darating na panahon, ang Diyos ay mananatiling healer. Siya ay mananatiling healer and He is the healing. Kapag nasa Kanya ka, mayroong kagalingan sa Kanya. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Healing is not just an act of God, it is who He is. Hindi lang yung kagalingan daw po, hindi isang gawa lang ng Diyos, na gumawa siya ng kagalingan. Ang kagalingan ay mismong si Lord.
Kaya kapag ka na kay Lord ka, na kay Jesus ka, you are in the hand of the healing God. Nandiyan ka sa kamay ng Diyos na nagpapagaling. Kasi ang Panginoon ay dakilang manggagamot. Kaya nga when Jesus healed people, He was not doing something new. He was revealing the heart of the Father. Nung nagpapagaling si Jesus, hindi lang siya gumagawa ng isang bagong bagay. Hindi lang siya naghimala, hindi lang siya nagpagaling, kundi pinapahayag niya ang puso ng ating Diyos na masalangit na gusto niya tayong pagalingin. Gusto niya tayong maging malusog, gusto niya tayong humaba ang buhay. Lahat ng naniniwala, magsabi ng Amen. Ang naging problema lang talaga ng sangkatauhan nung pumasok ang kasalanan. Sapagat yung mga mabubuting bagay na nilalaan ng Panginoon ay bigla pong nagkaroon ng mga distortion, nagkaroon ng mga aberya, at hindi na naging maayos kasi pumasok ang kasalanan. Pero dumating si Jesus para i-restore ang lahat ng bagay sa buhay nating lahat. Gusto niya tayo magkaroon ng kagalingan, gusto niya maranasan natin ang heart of the Father na nagnanais na magkaroon ng kagalingan ang buhay ng bawat isa sa atin. Yung nakikinig pa, magsabi ng Amen. Kaya sabi ng Matthew chapter 8, Behold, a leper came to him and knelt before him. May isa daw pong may ketong lumapit kay Jesus at lumuhod sa kanya. Sabi ng may ketong, Lord, if you will, you can make me clean. Sabi niya, Panginoon, kung luluubin mo, kung gugustuhin mo, gagaling ako, lilinis po ako. And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will be clean. And immediately his leprosy was cleansed. Sabi ng lalaki, Panginoon, kung gugustuhin mo, gagaling po ako. Magiging malinis po ako sa ketongin na ito. At dumapit si Lord at inunat ang kanyang kamay at inipo siya. At ang sabi ng Panginoon, gusto kong gumaling ka. I will, ang sabi niya. At sabi niya, be clean. Maging malinis ka at gumaling ka. And immediately, his leprosy was cleansed. Mga kapatid, binibigyan ng pansin dito sa talatang ito that it is God's will for us to be healed. Gusto ng Panginoon na tayo po'y gumaling. Amen po ba? Naniniwala, magsabi ng Amen. Alam niyo po, pag pinag-usapan ng kagalingan, napakalawak po niyan. Iba't iba po kasi ang sakit ng lipunan. Iba't iba ang sakit na nararanasan natin. Meron pong kadalasang nakikita natin, of course, is the healing. Ay yung mga sakit karamdaman po sa ating physical na katawan. Pero may mga sakit, may mga broken hearted, may mga hurts sa mga puso't kalooban, may mga kinakailangan ng healing ang mga pamilya, ang mga relationships, kinakailangan ng healing ang ating mga kabuhayan. At bawat larangan ng buhay natin ay nangangailangan ng kagalingan. At bawat isa yan ay gusto ng Panginoong pagalingin sa buhay mo at sa buhay ko. Yung naniniwala, magsabi ng Amen. Kung paano yung lalaki nitong may ketong, sabi ng Panginoon, gusto kong gumaling ka. I will, sabi niya ganito. Gusto ko na gumaling ka. Kaya sabi niya, be clean. No? At siya'y pinagaling ng Panginoon. Bakit? Kasi kalooban ng Diyos na gumaling po tayong lahat. Amen po ba? Whatever area of your life na hindi maayos, para bagang may sakit, para bagang matamlay, parang walang kabuhay-buhay, mga kapatid, pagagalingin ng Panginoon. Amen po ba? Gustong pagalingin ng Panginoon sa umagang ito. Gusto niya sa umagang ito, bago ka umalis dito, whatever area of your life is sick, whatever area of your life is weak, gusto kang pagalingin at palakasin ng Panginoon sa umagang ito. Yung nakikinig po, magsabi ng Amen. Just open your heart, just open your spirit, sapagkat sa araw nito, gusto ni Lord, pag uwi mo, bago ka umalis dito, natanggap mo ang kagalingan ng ating Panginoon. Yun ang niwala, magsabi ng Amen. Pangalawa, mga kapatid, number 2, Jesus came to serve, to heal, and to give life. Healing was central to Jesus' ministry. He spent a significant portion of His earthly ministry healing the sick. Nung dumating si Jesus, ang kasama na sa kanyang ministry ang pagpapagaling ng Panginoon. Nagpagaling siya na nagpagaling at umikot siya ng umikot. No? Kaya sabi rito sa Matthew chapter 4, Jesus went throughout Galilee, healing every disease and sickness among the people. Kasama na po ng mabuting balita ng Panginoon ang kagalingang nilalaan ni Lord para sa buhay nating lahat. Hindi lamang po kagalingang pisikal, kagalingan din sa ating mga damdamin at kaisipan, kagalingan sa ating mga spirito kaluluwa,
kagalingan sa ating mga kabuhayan, kagalingan sa ating mga relationships, and every area of our lives that needs healing, gustong bigyan ng kagalingan ng Panginoon. Yung naniniwala magsabi ng Amen. Healing was never a side note in Jesus' ministry. It was part of proclaiming the kingdom of God. Hindi lang po parang napilitan lang si Lord na idinagdag yung healing ministry. No. Kasama na po sa proclaiming ng kingdom ng Panginoon, sa proclaiming of the gospel, ang kagalingang ipinangako ng Panginoon. Healing is the gospel in action. Where the kingdom shows up, healing follows. Kapag kayo pinapahayag po ang mabuting balita, kasama po dyan ang kagalingan ng Panginoon. Hindi lang po niya tayo inililigtas, papupuntahin po sa langit, magkakaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Gusto niya maranasan din natin ang kagalingan habang nandito po tayo sa ibabaw ng lupa. Lahat ng nakikinig magsabi ng Amen. Sapagkat bahagi po ng gospel ng Panginoon, mabuting balita in action, ay yung kagalingan ng Panginoon. Gusto niya mag-manifest ang kagalingan sa buhay mo at sa bawat area ng buhay natin. Lahat ng nakikinig magsabi ng Amen. Lahat ng nakikinig magsabi ng Amen. Ako po ay nakakilala sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, nagkaroon po ng tuberculosis. Ako po ay nasa stage 4 ng aking tuberculosis nung ako'y binata. Talagang pag sumuka po ako ng dugo, sunod-sunod po yan. At kadalasan sumusuka ako ng dugo pag medyo gagabi na. Ang tatakip silim na, sisimula na niya akong lalagnatin, tapos yan na ako susuka ng dugo. At grabe po, ang naging noon, ang dami po talagang lumalabas sa akin na noon. Pagdating naman sa araw, malakas naman ako. Kaya lang talagang nangayayat po ako dahil sa tuberculosis. At naikwento ko minsan sa inyo, may nagsabi sa akin na pag gumaling ka man sa tuberculosis, after 10 years, babalik uli yan. At hindi ko nawala sa isip ko yun. Naalala ko na nabibilang ko tuloy ang taon. Ako, 3 taon na, 5 taon na, bago nung ako'y gumaling sa tuberculosis. Pero dumating po na bago dumating yung 10 taon, nakakilala po ako sa Panginoon. Amen po ba? Inangkin ko na meron na pong kagalingan ang aking buhay dahil po sa mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, maniwala ka, sapagkat ang mabuting balita ay may kasama pong kagalingan. Ang mabuting balita ng Panginoon na kaligtasan ay kasama pong kagalingan ng bawat larangan ng buhay natin. Whether sa kaluluwa, whether sa spirito, sa katawan, bawat larangan ng buhay mo, gusto ni Lord bigyan ng kagalingan sa umagang ito. Yung nakikinig po, magsabi ng Amen. Kaya sabi po dito sa Matthew chapter 15, then huge crowds of people streamed up the hill, bringing with them the lame, blind, deformed, mute, and many others in need of healing. They laid them at Jesus' feet, and He healed them all. Pinagaling silang lahat ng Panginoon. Amen po ba? At kung sila'y pinagaling ni Lord, bakit hindi ikaw? Nakikinig po ba kayong lahat? Bakit hindi ikaw? Bakit hindi tayo sa umagang ito? Na tayo ay na mga tao ng Diyos, nakikinig ng mabuting balita, nakikinig at nag-aaral ng salita ng Panginoon. Bakit hindi tayo pagagalingin kung itong mga tao ito ay pinagaling ng Panginoon? Bakit hindi ikaw? At lahat na nakikinig magsabi ng Amen. Ibig sabihin, ikaw, ako, bawat isa sa atin, ang kalooban ni Lord at gustong-gusto ni Lord na gumaling tayong lahat. Lahat na nakikinig magsabi ng Amen. Number 3 na po ako. Number 3. Ayan. Healing is for our total restoration. While physical healing is wonderful, it points to something greater, the restoration of our entire being, body, soul, and spirit. Maring mga kapatid, ang physical healing ay napakaganda at kamangha-mangha at dahil sa kabutihan ng Diyos, pero merong something greater, yung restoration ng ating spirit, soul, and body sa harapan ng Panginoon. Gusto niyang pagalingin ang totality of our lives. Hindi lang isang area ng buhay natin. Ang gusto ni Lord na gumaling, gusto niya bawat larangan ng buhay natin. Whether sa kabuhayan natin, whether sa ating pamilya, sa ating relationship, at iba't ibang larangan ng buhay natin, gustong pagalingin ng Panginoon. At kalooban ni Lord na magsigaling ang lahat ng yan. Yung nakikinig magsabi ng Amen. Nagparanas siya ng physical healing,
ibig sabihin, magpapadaloy rin siya ng healing sa bawat larangan ng buhay natin. Alam niyo po, ang pinakamahirap at ang pinakamahirap pagalingin, emotional wounds. Mahirap po yan. Pero salamat, may biyaya si Lord, pagagalingin din ng Panginoon yan. Lahat ng nakikinig nagsabi ng amen. Sabi ng Mark chapter 2, Jesus healed the paralyzed man to show He had authority to forgive sins. Dito po sa Mark chapter 2, yung lalaki po rito na pinagaling ng Panginoon, ang unang sinabi ni Lord, pinagaling ka na sa iyong mga kasalanan. At sinabi niya, bumangon ka at lumakad ka. Mga kapatid, kasama ng kasalanan, kaugnay ng kasalanan, pumasok rin ng sakit karamdaman. Kaya nga nung tayo tumanggap sa Panginoon, napatawad ng ating mga kasalanan, kalaki po nun ang kagalingan po ng ating mga buhay. Kaya pagagalingin ka niya at bibigyan ka niya ng isang good life kasi ang Diyos ay nagpapatawad ng kasalanan at nagbibigay ng kagalingan sa ating mga buhay. Yun ang niniwala magsabi ng amen. Romans chapter 8, sabi rito, even as we wait for full redemption, God gives us a taste of what is to come. Habang hinihintay po natin yung kabuuang pagkatubos sa atin ng Diyos, na pagdating ng araw na yun, mga kapatid, sabi po sa bandang baba, healing today is a foretaste of heaven. A reminder that one day there will be no more pain, no more sickness, and no more tears. Yung kagalingan pong pinaparanas sa atin ni Lord dito sa lupa ay para iparanas din sa atin na sa langit ay wala na pong sakit karamdaman. Meron na po tayong wholeness, fullness, divine health doon sa langit. Amen po ba? Na kung nararanasan po natin ang good health dito sa lupa, sa langit, wala na pong sakit karamdaman. Puro good health na po tayong lahat doon. Nakikinig po ba kayong lahat? At kung ikaw may nagkasakit at pinagaling ka ng Panginoon, pinapatish ng sa iyo ni Lord, pinapadama niya sa iyo sa langit. Sa langit, anak, wala nang sakit karamdaman. Mananatili kang magaling, magpapatuloy ka, wala nang pain, wala nang sickness, wala nang tears. Ang sabi po ng Revelation 21:4. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Kaya sa buhay na ito, mga kapatid, there will be healings na patuloy na igagawad ni Lord sa buhay natin lahat. Hindi pa po tapos si Lord. Meron po siyang kagalingang nakalaan pa para sa iyo. Amen po ba? Pagagalingin niya ang iyong kabuhayan, pagagalingin niya ang storehouse mo, pagagalingin niya ang pamilya mo, pagagalingin niya ang bawat larangan ng buhay mo, lalo na ang mga nasugatan nating damdamin, kaloob at kaisipan, ay pinagagaling po ng Panginoon. Yung naniniwala po, magsabi ng amen. Mahirap po tayong magamit ni Lord kung tayo po ay may mga emotional wounds. Hindi po tayo magagamit ng lubusan ng Panginoon. Ganon din ang isang taong may sakit, di siya pwedeng magtrabaho. Kasi meron siyang sakit. Kinakailangan niyang gumaling. Kinakailangan niyang magpalakas. At pag malakas na siya, makakagawa na siya, makakapagtrabaho na siya, at magiging normal na ulit ang takbo ng kanyang buhay. Kaya gusto ni Lord na pagalingin po ang bawat larangan ng buhay natin para magamit po tayo ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Huwag po natin hayaan na yung mga larangan ng buhay natin ay madapuan ng sakit karamdaman. Kaya nga po pinagagaling po natin pagka tayo po ay nagkaroon ng sakit karamdaman, di ba nagpapadoktor tayo kasi gusto natin gumaling tayo. Ganon din yung mga emotional wounds natin, mga kapatid. Ilapit po natin sa ating dakilang manggagamot. Pagagalingin po ng Panginoon. Amen po ba? Kasi ayaw ni Lord na meron kang dalang mabigat. Ayaw niyang sugatan ka. Gusto niya magaling ka. Whole, healthy, and healed ang gusto ng Panginoon para sa iyong buhay. Yung nakikinig magsabi ng amen. Amen. Kaya sabi po ng Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, and set at liberty them that are bruised. Sabi, kasama po ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos, inanoint. Sabi ni Lord, inanoint ako para ipangaral ang mabuting balita sa mahihirap. Yung mga sugatang puso ay pagalingin at palayain yung mga nabibihag ng mga sakit, karamdaman at mga bisyo ng buhay. Yung mga nabubulagan ay makakita at yung mga inalipin ng kasalanan ay ganap ng makalaya.
Mga kapatid, ito po ay kasama po sa gospel ng Panginoon. Pagkat dumating ang mabuting balita, kasama po ang kagalingan ng Panginoon. Kasama ang pagpapalaya ng Panginoon. Kasama rin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pag dumating ang mabuting balita at natanggap natin ang buong puso, naliliwanagan po tayo sa tunay na kahulugan ng buhay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nagkakaroon po tayo ng panibagong pag-asa na sa buhay dito mayroong magandang nilalaan si Lord para sa buhay ng bawat isa. Yung nakikinig magsabi ng amen. Kaya sabi ng Panginoon, to preach the acceptable year of the Lord. Sa ibang salin sabi, to preach the year of the favor of the Lord. Para ipahayag ang pabor ng Diyos, ang taon ng pabor ng Panginoon. Gusto ni Lord, bigyan ka ng favor. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Gano'n man ang mga nagawa mo, gano'n man ang mga kamalian mo, kala mo hindi ka deserve, parang hindi ka karapat dapat pagpalain, pero kapatid, may pabor sa iyo si Lord. Amen po ba? Aangat ka, gagaling ka, palalakasin ka ng Panginoon. You will never be the same again. Papaboran ka ng Panginoon. Kahit iniisip mo, hindi yata ako deserve sa mga pagpapala ni Lord. Mga kapatid, pag sinabing pabor ng Diyos, ito po yung nakalaan sa mga taong undeserved, pero biniyayaan ng Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. At sabi po doon sa verse 21, and he began to say unto them, this day is this scripture fulfilled in your ears. Sabi ng Panginoon, ngayong araw na ito, itong salitang ito ay naganap sa inyong lahat na nakikinig. Nakikinig po ba kayong lahat? Yung sinasabi rito, yung gospel to the poor, heal the brokenhearted, deliverance to the captives, recovery of sight, at saka yung set at liberty. Sabi, ito'y nagaganap ngayon at naganap ngayon sa lahat ng nakikinig sa lugar na ito. Kung meron kang sakit, sumasayo ang kagalingan ng Panginoon. Kung ikaw ay naditimla, nawawala ng pag-asa, may pag-asa kasi si Lord ang siyang tinatanganan mo. Amen po ba? Kung ikaw man ay dinaw ng kaaway, mga kapatid, it's about time, ibabangon ka ng Panginoon at dadaling ka ni Lord sa tagumpay ng buhay mo at dadaling ka sa mga next level ng buhay mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi ito ang tawag ni Lord. Pumunta siya rito para po tayo pagpalain, para po tayo bigyan ng buhay, at higit sa lahat, para po bigyan tayo ng kagalingan. Walang isa man sa atin ang gusto ng Panginoon na manatili sa ating mga sakit karamdaman. Gusto po niya, gumaling tayong lahat. Amen po ba? Gusto niya, gumaling ang pamilya mo, gumaling ang kabuhayan mo, gumaling ang iyong pananalapi, gumaling ang iyong damdamin, gumaling ang iyong kaisipan, ang iyong espiritu, kaluluwa at katawan, ay gusto ng Panginoong bigyan ng kagalingan sa umagang ito. Yung naniniwala doon, magsabi ng amen. At pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen. At amen, at amen, at amen. Nakataw po ako, nasa pang-apat na po ako. 5 lang po, ang tatalakayin ko po. God heals us in many different ways. Ang pagpapagaling ng Panginoon, iba't iba. Sabi riyan, instantly, katulad ng blind man na si Bartimaeus, ay pinagaling ng Panginoon instantly. May mga pagpapagaling si Lord sa isang iglap, gumagaling sila. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Merong kagalingan sa isang iglap, biglang gumaling. Sa isang iglap, biglang nakalaya. Sa isang iglap, biglang nabago. Gumaling ang kanyang buhay. Nabago siya, naliwanagan. Dati, drug addict. Dati ay salot sa lipunan. Pero ngayon, biglang nabago. Sa isang iglap, nabago. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Merong mga instant po sa harapan ng Panginoon. Instant healing. Instant na pagbabago. Instant na deliverance sa mga bisyo ng buhay. Pwede po yan. Kayang-kayang gawin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ganun din, merong kagalingang gradually. Unti-unti. Meron ako mga nabasang istorya tungkol sa pagpapagaling na siya, ilang beses siyang nagpapapray. Ilang beses siyang dumadalo ng mga crusades. Ilang beses siyang dumadalo sa church para magpapray. At sa kanyang patuloy na pagpunta at pagpapapray, gumaling po siya. Nagkaroon siya ng kagalingan. May mga kagalingang gradual. Hindi sa isang iglap. Pero kagalingan pa rin galing sa Panginoon. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Kaya yung Luke chapter 17, yung pinagaling ng Panginoon, yung 10 lepers,
sabi ng Panginoon, humayo kayo, pakita kayo dun sa saserdote. Ang sabi ng Panginoon sa 10 lepers. At habang sila naglalakad, nakita nila na gumaling po sila. Hindi sila gumaling sa harap ng Panginoon. Gumaling sila habang sila naglalakad na patungo sa temple para papakita sila sa saserdote habang naglalakad sila sa kanila naranasan ang kagalingan. Mga kapatid, sa buhay po natin, hindi ibig sabihin pinag-pray, ibig sabihin ang buhay mo ay pinag-pray ka at sinabing gumaling ka na. May mga times na yung proseso ng healing is gradual. Unti-unti as you continue to believe. Kaya nga mahalaga na patuloy po tayo sa pananampalataya sa salita ng Diyos at sa pagpapagaling ng Panginoon. Maaaring hindi instant, pero nandiyan ang kagalingan ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Naalala ko nung panahon ng COVID, yung isang lalaking nabasa kayo ng testimony, nandun siya sa ospital at may karoon siyang COVID. Ang sabi sa kanya ng doktor, lumalala yung kalagayan mo sa COVID. Pero siya bilang Christian, nangusap sa kanya si Lord, magaling ka na. Pero ganun pa man, nagpatuloy siya sa series ng mga paggamutan sa ospital. Pero ang tingin sa kanya ng doktor at ang diagnosis sa kanya, lalo siyang lumalala. Pero sa kanya naman, sa kanyang puso't kalooban, ang pinaniniwalaan niya, yung conviction ni Lord sa kanya, na siya'y pinagaling na ng Panginoon. Yung lalaking yun ay nakalampas po, na-overcome niya at nakalampas siya. Nalubas siya sa ospital at naranasan niya ang complete healing ng ating Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, mayroong mga kagalingang gradual. Kaya dito, sabi rito, through others, Peter says, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Mayroong mga pagpapagaling na ikaw at ang Panginoon. Mayroon namang pagpapagaling through other people. May pastor na nag-pray sa'yo. May Christian na nag-pray sa'yo. O kaya may nag-pray sa'yo over the phone. O iba't ibang klase. Gumamit ang Panginoon ng tao para pagalingin ka. And that is the healing touch of God. Gumamit lang siya ng tao. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Iba-iba po. Ang Diyos ay gumagamit. Pwede namang si Lord mangusap sa iyo ng direct. Pwede naman siyang mangusap sa puso mo, anak, magaling ka na. Huwag mong paniwalaan ang namang sasabihin nila sa iyo. Basta't maniwala ka, pinagaling na kita. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Ganon din ang kagalingan. May mga kagalingan through medicine. God can use doctors and treatments as part of His healing work. Kaya ang mga medisina, ginagamit po ng Diyos yan para po sa ating mga kagalingan. Kaya mayroong iba na nagsasabing huwag ka na magpapagamot, huwag ka na magpapadoktor. Kapatid, minsan sinasabi ng iba yon, pero dapat meron ka pa rin confirmation sa puso mo na sinasabi ni Lord sa iyo yon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Halimbawa, mayroong bumisita sa church natin. Biglang sinabi sa iyo, pinagaling ka na, be healed in the name of Jesus. Tapos sabi niya, lahat ng mga medication mo sa araw na ito, tanggalin mo na, pananginom ng gamot. Biglang may mga ganun, hindi sa may mga ganun, nakikinig po ba kayong lahat? Pero dapat i-confirm ni Lord sa puso mo yun. Huwag ka basta maniniwala. No? Baka naman yung pagtigil sa susunod na buwan pa, ngayon iinom ka ba? Dapat may confirmation sa puso mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Ngayon, pag kinonfirm ni Lord sa'yo, doon sa sinabi niyo ng man of God, na huwag ka nang maggamot, kinonfirm ni Lord sa puso mo, then itigil mo na. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi iba, mamamali po kayo kapag nagkamali po kayo ng pagtanggap at interpretation sa mga ganoong panalangin. Dapat laging may kinonfirm ni Lord sa puso mo. Kaya ba ng pananampalataya mo na huwag nang maggamot? Kung kaya ng pananampalataya mo, according to your faith, be it done unto you. Lahat ng nakikinig magsabi ng Amen. Pero kung hindi kaya ng pananampalataya mo, huwag mong gagawin. Amen po ba? Baka mapahamak ka. Kinakailangan dito sa puso mo, alam na alam mo, sinabi ni Lord. Lahat ng nakikinig magsabi ng Amen at pumalakpak ng kalakas sa ating Panginoon. Ito pong isa, yung nakalagay doon, yung ultimately, ito yung kagalingan na ang kagalingan naranasan nila sa kabila na. Kasi sa kabila, pag tinranslate ka ni Lord,
talagang hindi mo na naranasan yung kagalingan on earth, pag kinuha ka ni Lord, siyempre, bibigyan kanya ng isang healed body. Kaya binanggit niya, sometimes healing comes in eternity, sa kabila na. Kasi pag pupunta natin sa kabila, sa piling ng Panginoon, wala nang sakit karamdaman doon. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Lahat naman tayo pupunta sa ganung kalagayan ng ating mga buhay, talagang may mga kanya-kanya ng panahon. Sabi rito, when we are fully restored in His presence. Sa presensya ng Diyos, gaano ka man maraming sakit karamdaman sa lupa, pag kinuha ka ni Lord, magaling ka na. At meron ka ng glorified body, isang bagong katawan na wala ng sakit karamdaman, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya lamang, of course, sa mga kagalingan ganyan, si Lord pa rin ang siyang may control sa lahat. Tayo po, mga pastor, mga Christian leaders, mga nagpe-pray sa may sakit, lahat po tayo ang atin pong mitiin, magsigaling lahat. Gusto natin gumaling sila. Kaya lang alam natin na yung kamay pa rin ng Diyos ang siyang nasusunod sa lahat ng ito. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo magpe-pray sa may sakit. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Naalala ko isang lingkod ng Diyos, si Jimmy Swaggart, sa kanyang aklat, sinulat niya, sapagkat si Jimmy Swaggart ay isa pong evangelist, na nung panahon ko pong nakakilala ko sa Panginoon, sikat na sikat po yan. Pero parang alam ko ngayon, meron pa rin siyang ministry. At sabi niya sa kanyang aklat, marami akong pinag-pray gumaling. Marami rin akong pinag-pray hindi gumaling. Kung tatanungin niyo ako kung bakit, sabi niya, hindi ko alam. Si Lord lang ang nakakaalam. Amen po ba? Nahiginig mo ba kayong lahat? Pero hindi ibig sabihin na hindi na po tayo magpe-pray sa may sakit. Dapat patuloy tayong mag-pray. Kasi kagalingan ng Diyos ang kalooban ng Diyos ang magpagaling. Amen po ba? At gusto niyang gumaling ang bawat isa, may mga sakit karamdaman, at gusto niyang gamitin ang buhay ng bawat isa sa atin. Yung nakikinig pa, magsabi ng amin. So, sa dakong baba nakalagay doon, faith is trusting God's method and God's time. And not just expecting a miracle on our own terms, our ways, our time. Ibig sabihin, yung pananampalataya ay nagtitiwala tayo sa kaparaanan ng Diyos at sa kapanahunan ng Panginoon. Hindi tayo maasa lang ng himala ayon sa ating sariling kagustuhan, sa ating kapanahunan, sa ating kaparaanan. Hindi po. Lahat ay pinagkakatiwala natin sa kapagpalang kamay ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi sa malaot madali, si Lord ang nagbigay ng buhay, siya rin ang nag-i-extend ng buhay. Amen po ba? Kahit na nakasaad sa Bible, na ang atin pong sa aklat ng awit, 139, na nakatala na raw po sa aklat ng Diyos ang atin pong mga taon sa mundong ibabaw. Kaya bago pa tayo isinilang, meron na po talaga tayong taning. Nakataning na po ang buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Yun nga lang, hindi natin alam kung kailan. Hindi pinaalam ni Lord para sa ganon, mag-prepare tayo anytime. Let us always be prepared sa anumang oras ang tawagin tayo ng Panginoon. Pero ang totoo, may taning na po tayong lahat. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Pero si Lord naman, kaya naman niyang i-extend ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang kagustuhan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Katulad ni Hezekiah, nung siya ay sabi sa kanya ni Prophet Isaiah, Hezekiah, ihanda mo ng pamilya mo, ayusin mo ng pamilya mo at ang lahat ng bagay sa'yo sapagkat kukunin ka na ni Lord. At si Hezekiah nung umalis si Isaiah, si Hezekiah ay umiyak sa Panginoon. Umiyak siya, tumagulgul siya. At dumalangin siya kay Lord, nagdagdagan ng kanyang mga panahon. At sabi ng Panginoon kay Isaiah, nung papaalis na si Isaiah, kasi si Isaiah ang lumapit kay Hezekiah, na sinabing kukunin ka na ni Lord. At matapos silang mag-usap ni Hezekiah, umalis na si Isaiah. At si Hezekiah ay nanalangin sa Diyos at tumagulgul siya sa Panginoon. At pinabalik ng Panginoon sa Isaiah. Bumalik ka kay Hezekiah. Sabihin mong dadagdagan mo pa ng taon ng kanyang buhay. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayong lahat? Amen. Si Lord may kakayahan, dagtungan po. Pero bawat isa po sa atin, may nakaalat na talagang time para sa buhay ng bawat isa. Ang pinakamahalaga lang, maging handa tayo sa anumang pagkakataon. Lahat ang nakikinig magsabi ng amen. Pero sa kabuuan, sa mundong ibabaw, kalooban ni Lord na magpagaling pa rin. Hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin ng Panginoon. Amen po ba? Kasi, nanginig po ba kayong lahat? Tingnan niyo pong isang katotohanan.
Kung hindi kalooban ni Lord na pagalingin tayo, bakit naka-invento pa ng mga gamot? Bakit nagkaroon ng mga doktor? Bakit nagkaroon ng mga siyensya sa mga paglilikha ng gamot? Kasi gusto ni Lord na pagalingin tayo. Amen po ba? Maaaring yung iba, hindi natin kayang manampalataya ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero yung iba, pag binigyan siya ng gamot, lumalakas yung kanyang loob at nagkakaroon siya ng confidence na gagaling siya. Kaya si Lord, anuman ang kanyang kaparaanan, ang kagalingan galing pa rin sa kanya. Pinidika niya mga siyensya, ginawa niya, nagkaroon siya ng mga pag-aaral sa medicine para sa ganon, bigyang kagalingan ang tao. Kasi kalooban ni Lord na gumaling tayong lahat. Amen po ba? Kaya nga lang, talagang pag dumating na talaga yung time natin, talagang panahon na. At yung nilalaan naman ni Lord sa atin, mas dakila sa lahat. Amen po ba? Amen po ba? Of course, lahat sa atin, nananalangin tayo, extend tayo ni Lord sa buhay na ito. Pero talagang misis ang araw, darating talagang hangganan. Na talagang doon na po tayo, kukunin na tayo ni Lord. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Lahat ng masaya pa magsabi na Amen. At bilang panghuli, okay, ado na ako sa ano. Lalaktaman ko lang. Number 5 na. Yung last portion ng ating yan. We are called, chosen, and anointed to pray for the sick. Sabi ng James chapter 5, verse 14, is anyone among you sick? Let them call the elders and pray over them. And the prayer of faith will make the sick person well. Dito binanggit na yung mga matatanda daw po sa iglesia, yung mga leaders ng iglesia, ay ipatawag at ipanalangin ng may sakit at yung may sakit ay gagaling. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya po dapat isa sa ministry po natin ng paghahayag ng salita ng Diyos at ng mabuting balita ay ang manalangin sa may sakit. Manalangin sa patay. Nakikinig po ba kayong lahat? Manalangin sa anumang uri ng sakit. Nakikinig po ba kayong lahat? Healing is something we ask for and believe God for. Ang kagalingan ay isang bagay na hinihiling natin sa Diyos at pinaniniwalaan natin na gaganapin ng Panginoon. Sabi diyan, we are not the healer, but we are the messengers of His healing power. Hindi po tayo mga manggagamot, mga kapatid. Pero tayo po ay mga mensahero ng pagpapagaling ng Panginoon. Kaya dapat gampanan natin yun sapagkat tinawag tayo ni Lord para po tayo gamitin ng Diyos at patuloy na manalangin sa mga nangangailangan, lalo na sa may mga sakit karamdaman. Lahat ng naniniwala magsabi ng Amen. Amen. Sabi po ng Mark chapter 16. Natatapos na po ako. Mark chapter 16, sabi rito, and these miracle signs will accompany those who believe. Ito naman daw po mga signs na ito sa lahat ng sumasampalataya. Lahat ng sumasampalataya dito magsabi ng Amen. Amen. Pag ikaw ay sumasampalataya, sabi, they will drive out demons. Yung mga sumasampalataya, magpapalayas daw po sila ng demonyo sa pangalan ng Panginoon. They will speak in they will speak in tongues. They will be supernaturally protected from snakes and from drinking anything poisonous. Pag tayo raw po ay ingatan daw po tayo ni Lord sa mga ahas at maging sa mga nakakalasong inumin ay iingatan po tayo ng Diyos at hindi po tayo malalason. Nakikinig po ba kayong lahat? At isang sinabi niya doon, and they will lay hands. Thank you. Sabi doon, and they will lay hands on the sick and heal them. Ito po ay para sa lahat ng sumasampalataya. Lahat na nananampalataya dito magsabi ng Amen. Amen. Kaya kung ikaw ay sumasampalataya, magpapatong ka ng kamay sa may sakit, gagaling siya. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Ako po, nung bago akong Kristiyano, hindi ko pa alam yung mga ganito, pero nagpe-pray na po ako sa may sakit. Yung biyanan ko nga, pinagpe-pray ko nga yung biyanan ko. No? Kung ako'y nakakilala sa Panginoon, ay sinimulan ko na mag-pray, kaya sa mga pamilya natin, hindi lahat ng panahon ay tatawag tayo ng pastor o ng leaders. Ikaw, meron kang kapangyarihan. Binigyan ka ni Lord ng kapangyarihan
Nakikinig po ba kayong lahat? Sa family mo, yung apo mo, asawa mo, anak mo, pag may sakit, ipag-pray mo. Nakikinig po ba kayong lahat? At makikita mo, miski ikaw, ginagamit ka ni Lord para magpadali ng kagalingan sa mga taong may mga sakit karamdaman. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Paano po, Pastor? Kung pinag-pray ko, tapos hindi nabuhay, namatay. Eh, mahalaga, pinag-pray mo. Kasi hindi mo naman hawak yung buhay at yung kamatayan. Ang mahalaga, tinupad mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Mas maganda nga na ipag-pray mo bago kinuha. At least, nagawaran siya ng kaligtasan bago siya kinuha ng Panginoon. Ang nakalulungkot, yung kinuha ni Lord, hindi mo na ministeryohan, hindi mo na bahaginan ng mabuting balita, at dahil doon, hindi siya pupunta sa langit, pupunta siya sa impyerno. Mas maganda, pumunta siya sa langit. Amen po ma. Nakikinig po ba kayong lahat? Yun ang pinakamaganda. Marami rin po akong mga pinag-pray ng mga taong nasa ICU, gumaling, meron din hindi. No? Pero isang bagay lang na consolation natin, at least bago siya nalagutan ng hininga, na ibahagi natin, na ipatanggap natin si Jesus sa kanyang buhay, at sa kahuling-huli ang bahagi ng buhay niya, tumanggap siya sa Panginoon, namatay man siya, pupunta siya sa langit sa piling ng Diyos. Amen po ma. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Yung naniniwala magsabi ng amen. Kaya po, ang pagpapagaling, ang tawag ng Diyos, we are called, chosen, para po magpatong ng kami sa may sakit, para po sa ating lahat. Hindi lamang po sa mga pastor, hindi lang sa mga elders, hindi lang sa mga leaders, kundi sa bawat isa sa ating sumasampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka roon. Kaya tayo pong lahat, pag may pagkakataon, pwede rin kayong merong mga naposes sa inyong lugar, patungan nyo ng kamay, rebukin nyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayaw na po ba yun? Nandiyan po ba kayong lahat? Marami pong gagawin si Lord ng mga bagay sa buhay natin. Naalala ko na ako yung unang nanalangin sa mga may sakit, bagong-bago akong Kristiyano, at hindi ko makakalimutan na i-share ko minsan, dyan sa lugar ng Bagong Baryo sa Caloocan. Diyan ay kasi nung nasamahan kong grupo, nagkukurasada kami sa mga lugar-lugar. Puro kalsada yan. Kung saan-saan kami lugar sa Metro Manila. Nagkukurasada kami, kung saan kami ilid ni Lloyd, kung kami nakikisaksak ng kuryente, ako tagabitbit ako ng speaker, at kung saan kami pahintuin ni Lord, sasabihin ng leader namin, dito tayo. Dito tayo pinapano ni Lord. Sabi, makisaksak tayo ng kuryente niya sa isang tindahan dyan. Nakikisaksak kami ron. Naalala ko, unang-una ko nag-pray sa may sakit sa Bagong Baryo, Caloocan. Sabi sa akin ng team leader namin, ang nangangaral nun, yung isa namin kasama, si Sister Susan. Isang babae yun, very bold kung mangaral yun. Talagang bigay na bigay yun pag nangaral. Sabi niya sa akin, bro, saliga rito. Sabi, kita mo si Sister Susan, nagpipreach yan. Mamaya, tatawag yan ng mga pagpapatanggap yan, pagkatapos tatawagin niya lahat ng may sakit. Pag tinawag niya lahat ng may sakit, tatawagin niya ako. Tatawagin daw yung team leader namin. Tatawagin niya ako. Ang pangalan niya si Brother Jojo. Sabi niya, tatawagin niya ako si Brother Jojo para pumunta ron at pag-pray sa may sakit. Sabi niya, pag tinawag niya yung pangalan, pag tinawag niya ako, ikaw ang lumapit at ikaw ang mag-pray sa mga may sakit. Yun yung unang-una kong sabak sa pag-pray. Sa ganoon, talagang nung oras na yun, ang lakas-lakas ng kaba ko. Sabi ko, gagaling kaya itong mga taong ito. Pero ganun pa man, dahil sumunod ako sa leader ko, sunod lang. No? Pagkatapos na yan ni Sister Susan, ang araw, tinawag ako. At tinawag si Brother Jojo. Pagtawag kay Brother Jojo, tinatig ako. Sabi, puntahan mo at ipagpray. Alam niyo, nung panahon na yon, ang dami kong duda at alinlangan kung gagaling ba sila. Pero alam niyo po, ang ginawa ni Lord, ang dami pong pinagaling ni Lord sa lugar na yun. Noong panahon na yun, nung matapos po yung gawain yun, lumakas po yung pananampalataya ko. Na ako yung pala ay pwedeng gamitin ni Lord na manalangin sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayong lahat? Ganon din sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Gagamitin ka ni Lord. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Kahit mga kabataan, gagamitin kayo ni Lord. Amen po ba? Pag meron kayong mga kapitbahay, okay, lalo na yung mamamatay na, share nyo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. At hayaan yung mga tanggap sa may mga sakit karamdaman, ipag-pray nyo. At higit sa lahat, yung mga pamilya po natin, mga kapatid.
ipag-pray natin. Tayo po ang gagamitin ni Lord. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At pagagalingin ng Panginoon. Kasi yan po ang pangako ng Diyos na lahat tayong mga nananampalataya, lalakit po sa atin ng signs, miracles na ito sa ating mga buhay. At makikita natin buhay ang Panginoon. Ino-honor niya ang panalangin nating lahat. Amen po ba? Yung naniniwala, magsabi ng Amen. At pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Nakakabalit sa panghuli, sa conclusion. Conclusion. If you are sick, weak, heartbroken, hurt, depressed, lonely, oppressed, or wounded emotionally, dapat mo malaman to. Know this, that Jesus sees you. Nakikita ka ni Lord. Jesus loves you, and Jesus will heal you. Kapatid, may sakit ka ba? Nangihina? Meron ka bang mga wounds sa iyong damdamin? Nalulungkot ka ba? Oppressed? Depressed? At puno ng hinanakit at sama ng loob? Mga kapatid, sa araw na ito, nakikita ka ng Panginoon. Jesus sees you, Jesus loves you, and Jesus will heal you. Mga kapatid, Jesus still heals today, and He wants you healed. Nagpapagaling pa rin ng Panginoon hanggang sa panahon ito. At gusto niyang gumaling ka. Na nakikinig magsabi ng Amen. Amen. Whether healing comes instantly, gradually, or ultimately, just trust God and rest in His goodness. Magtiwala ka sa Panginoon. Tumangan ka sa kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Today, if you need healings, come in faith, in humility, and in honesty. Lumapit ka ngayon ng may pananampalataya, pagpapakumbaba, at pagiging magtapat. Panginoon, tulungan mo po ako, magpapakumbaba ako, nananalig ako, Panginoon, kalooban mong gumaling ako. Amen po ba? Today, believe in God, believe in His promises, and trust Him completely. Today, God will do a new thing in your life if you put your trust in Him. Gagawa si Lord ng bagong bagay sa buhay mo ngayong araw na ito kung magtitiwala ka sa Kanya. Amen. Lahat na nagtitiwala magsabi ng Amen. Amen. Bago po ako manalangin, meron po ako isang prayer dito na sama-sama po natin ipapanalangin. Lahat ng handa na magsabi ng Amen. Amen. Ito po yung ating panalangin at papanalangin po natin ang sabay-sabay. Pwede po bang lahat ng kanang kamay ilagay sa tapat ng puso? Magsisimula po tayo sa Lord Jesus at bibilang po ako ng 3, sabay-sabay po tayong mananalangin. Lahat ng kanang kamay ilagay sa tapat ng puso. Bibilang po ako ng 3 at pagkatapos magsisimula po tayo dun sa panalangin sa Lord Jesus. Amen. Okay? Lahat ng ready na magsabi ng Amen. Amen. Okay, 1, 2, 3. Lord Jesus, we believe you are the same yesterday, today, and forever. We bring all forms of pains, hurts, sicknesses, wounds, and brokenness before you. Heal our bodies, heal our minds, memories, and emotions. Heal our hearts, heal our relationships, heal our storehouses, heal everything in us today. Lord, increase our faith so we might receive the healings we need in our lives. Let your name be glorified through the healings and miracles, big or small, that will happen in me today. Yes, Lord, in Jesus' name, I pray. Wala lang po mananalangin, lahat po yung bukod pumigil. Ganun, maraming salamat po sa umagang po ito. Dinggin niyo po ang panalangin namin, Panginoon. Hayaan niyo po ang iglesyang ito'y mapuno ng inyong kapangyarihan, kapangyarihan ng kagalingan na galing sa inyo. Sa araw nito, Panginoon, pagalingin niyo po mga espiritu, kaluluwa at katawan. Pagalingin niyo mga damdaming nasaktan. Pagalingin niyo mga physical bodies. Sa pangalan ni Yesu Cristo ng Taga-Nazaret, ininadalain ko po, Panginoon, iunat niyo po ang inyong mapagpalang kamay sa aming mga kapatid, Panginoon. Nandun sila sa kanilang mga upuan. Pero Panginoon, abutin niyo po sila. Sa pangalan ni Yesu Cristo ng Taga-Nazaret, nagsasalita ako ng kagalingan sa araw na ito. Kagalingan ng mga physical bodies,
In the name of Jesus Christ of Nazareth. Dumali po, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, sa mga physical bodies. Dumali, Panginoon, ng kagalingan. Dumali yung kalakasan. Dumali yung kalusugan sa buhay ng bawat isa po sa amin, sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth, sinasaway namin ang mga sakit karamdaman, maging mga sakit na cancer, mga sakit na high blood, Panginoon, mga diabetes, Panginoon, at sakit sa kidney, liver, sakit sa puso, Panginoon, maging ang MPAX, Panginoon, na lumalaganap daw po, ay amin pong sinasaway. Tinatabi namin na namang uri ng sakit karamdaman sa buhay ng mga anak ng Diyos na nasa lugar na ito sa araw nito. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazareth, we rebuke every kind of sickness, every kind of disease, every kind of pains and hurts, Panginoon, sa buhay ng mga anak ng Diyos. Aming sinasaway ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazareth, sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazareth. As we release the healing power of God, Lord, heal our bodies, Lord, in the name of Jesus. From the top of our head to the soles of our feet, let there be miracles in the lives of your people. Let there be healings, Lord, in Jesus' name. Let there be complete healings, good health, Lord, and divine healings that comes to the throne of your grace. Na ibuhos niyo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Holy Spirit, just touch each one. Pagalingin ang buhay ng bawat isa. Palakasin, Panginoon. Sa ganon, hindi na kami maging katulad ng dati. Magkaroon kami ng mahabang buhay para ipaglilingkod namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazareth. Sa araw na ito, Panginoon, pagalingin niyo po yung mga may emotional wounds, Panginoon. Yung may mga inanakit sa ng loob. Mga bitterness, Panginoon. Lord, in Jesus' name, tulungan niyo kami magpatawad. Tulungan niyo kami umunawa. Tulungan niyo kami magmahal, Panginoon. Huwag niyo po hayaang mga wounds na ito, Panginoon, ay maging dahilan na lalo kami manghina, Panginoon. Because, Panginoon, I pray, let there be healings upon the emotional wounds of your people. Let there be deliverance, Lord, sa buhay ng bawat isa. Palayain kami sa mga bisyo ng buhay, Panginoon. At pagalingin ang aming mga buhay, Panginoon, totally, Panginoon. Spirit, soul, and body, mind, memories, wills, and emotions. Pagalingin niyo po sa oras na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazareth. Lord, nagpapakawala rin ang panakagalingan sa mga pamilya, Panginoon. Papakawala, Panginoon, ng kagalingan sa mga pamilya. Let there be harmony in the homes and families of your people. Magkaroon ng kagalingan sa mga pamilya, Panginoon. At magkaroon ng kasaganaan